Yo guys, isang magandang araw sa ating lahat. Kahit na maulap ang ating panahon, malakas yung ating weather. So guys, kung napapansin natin itong tourist boat, bumalik guys dahil hindi kaya yung lakas ng panahon dito sa Balabac. Ngayong araw guys, magdi-depart tayo from Balabac to Buliluyan Pier. Dahil tapos na yung ating mission dito sa Balabac, so balik na naman tayo dun sa kung saan tayo nagtatrabaho. So guys, no, kung mapapansin natin, talagang malakas talaga yung hangin. So kaya ang tourist boat na yon, siyempre para sa seguridad ng mga turista natin na dumadayo dito sa Balabac, so bumalik sila at aantayin na lang yung pagkalma ng dagat bago sila tutuloy sa pag-island hopping. So safety first pa rin. Good decision yun para sa kapitan ng tourist boat. So guys, mula dito sa Balabac papunta ng Buliluyan, so titignan natin yung mga isla na dadaanan natin. Hindi natin kabisado yung pangalan, so sa nakakaalam, comment down na lang kung ano-anong mga isla yung ating madadaanan. So ito guys, kung napapansin natin, meron tayong nakita na speedboat. So ang oras ngayon guys ay around 09 ng umaga. So ibig sabihin pabalik na itong speedboat na ito galing Buliluyan papunta dito sa Balabac. Ganun lang kabilis ng biyahe ng speedboat. So kung napapansin natin guys, bakit yung speedboat nakabiyahe? Iba guys yung tourist boat sa speedboat. Kita naman natin, oh, baliwala sa kanya yung alon. Kumbaga lumulutang-lutang lang siya sa taas ng alon. Mas mabilis kasi siya sa alon, kaya yun, baliwala lang. Hindi katulad sa tourist boat, mas mabilis yung galaw ng current sa kanya, kaya medyo mahirap. Okay, ingat guys. Ingat mga papunta ng Balabac. Sigurado punong-puno ng turista yan. Good luck at enjoy sa Balabac. So guys, panoorin na lang natin hanggang dulo.
Dito guys, may napansin tayong isang bangka. Ito guys ay hindi tourist boat, kundi ito ay mga fishing boat, mga fisherman natin guys. Tignan natin guys, oh, hirap talaga, o talagang patalon-talon yung kanilang pambot. So ito guys, I think pauwi na ito guys, dahil yun nga nagbad weather, so hindi nila kailangan tumagal sa laot, baka sila yung mapahamak. So kung mapapansin natin, siguro nasa 3 to 4 knots lang yung kanilang takbo. So alalay lang sila. Oh, talagang ganun talaga ang buhay mangingisda. Nakikipaglaban talaga sa alon, sa bad weather, kung ano man yung weather na madatnan nila dun sa laot. Talagang tatanggapin nila yun guys. Ganun ang buhay ng mangingisda. So ingat mga kuya, mga sir, sa inyong paghahanap buhay. Naway pagpalain tayo lagi ng ating pong may kapal. Oh, kung mapapansin natin guys, oh, talagang hirap. Dito pa yan sa loob, at may cover pa yan ng mga isla. Ano na lang kung doon sa labas, open sea, sigurado times 4 yung lakas nito. Ito pa guys, oh, may isa pa, oh, fishing boat din ito guys. Ito medyo mabilis, siguro mas malaki yung kanilang makina, unlike doon sa isa. Guys, kung natatandaan ninyo yung Vietnam diesel na sumadsad doon sa Millville, is ito na guys, at nahugot na nila. So malamang i-repair ito. At dito na nga guys, nakita na natin ang Buliluyan Pier. Padaong na tayo. So kung mapapansin natin guys, ang daming produkto na mula doon sa Balabak.
hindi ako nagkakamali, ito ay sako-sako o tuni-tuniladang kopras galing dito sa lansya. Shout out nga pala sa may-ari ng Asterel na lansya na ito. Walang iba kundi si Kuya Nonoy Bautista. Kuya Noy, shout out. Naway ipagpatuloy ang iyong magandang ginagawa sa Balabac. Ingat lagi at mabuhay ka. Siyempre guys, pagdaon natin dito sa Buliluyan Pier, hindi na tayo tumagal dahil ang sasakyan natin ay nandito na rin. So agad na tayong umalis. At ito nga guys, yung Buliluyan Pier. Napakaganda, maaliwalas. At makikita din natin dito guys, ang kanilang Buliluyan Port Terminal. Ito guys, maliwalas. So guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating video. Thank you so much.